Mommy, you can now join the game. Udyok ni Siren. Napaharap siya sa anak. Binababa na ito ni Lyndon mula sa mga bisig nito. Tumabi ito kay Sander na nakatanaw na sa mga maglalaro. Join them now, Mommy. Daddy, we will lose if you don't go now, ani Sander. Napabuntong hininga siya. Sinulyapan si Lyndon. Nahuli niya mga kayumangging mga mata nito. May aliw sa mga yon, biglang namulang mga pisngi niya. Hindi rin nakatulong ang ngisi nito sa labi upang pakalmahin ang puso niya. Mas lalo na noong hawakan nito ang kanyang kamay at tangayin patungo sa gitna. Napalunok siya sa malakas na kabog ng kanyang dibdib. Kinakabahan sa hawak nito. Hindi na nga lang yata pisngi niya ang nagiinit. We need the paper. Mahinang usal niya. Tumango ito. Doon lang nito binitawan ng kamay niya upang ayusin ang papel sa ibaba. Noong matapos ay nilabas nito ang gwapong ngiti nito. Nakagat niya ang labi upang pigilan ang mangitirin. Are you upset that I won't come today? Tanong nito bigla. Ha? Nope. I am not expecting you to come. Tumalim ang tingin nito na para bang mali ang sinabi niya. Are you saying you don't need me anymore? Hindi. I mean, ayos lang naman kahit hindi. Nagyuko siya at tumitig sa makinang na itim nitong sapatos. It sounds the same to me. Tampo nito. Gumana ng musika ngunit hindi sila gumalaw. Nahihiya rin siyang simulan ng sayaw. Isa pa, naalala niyang banta ni Don Alfredo. Mali yatang nandito si Lyndon at tumaaktong daddy ng kambal. Kita niyang paghakbang nito palapit. Muntik pa siyang mapaigtad nung hawakan nitong baba niya upang magkatinginan sila. Lumamlam ang mga mata nito habang siya naman ay kinakabahan. Hahalikan ba siya nito sa maraming tao? Agad niyang winaksi ang kamay nito at umiwas ng tingin. I'm sorry I'm late. Funny, but my grandfather borrowed my phone and hid your message. Buti na lang at sinabihan ako ni Mark na ngayon ang event. Napalingon siya ulit kay Lyndon. Kaya naman pala ganun umasta ang matanda at kaya pala walang reply sa kanya. Naikuyom niya ang kamao, ngunit kinalma rin ang sarili. Pero nasa akin ang cellphone ko. You are free to message me anytime. Kumindat pa ito ngunit inismiran niya. Libre niya itong padalhan ng mensahe kahit na ikakasal na to. Parang ayaw niya. Kawawa naman si Sheila kung ganoon. Akmang tatanggi siya ngunit natigilan matapos makita. Sa gilid nila si Siren. Salubong ang mga kilay nito at nakapamewang. Mommy, Daddy, what you two are doing? Bakit hindi po kayo sumasayaw? Istorya nito. Parang ito pang stress sa kanila. Napangiwi siya ngunit si Lyndon ay mahinang natawa. Oo nga naman at lahat ng pares ay sumasayaw. Pero hindi siya marunong. I'm sorry princess. Heto't isasayaw ko ng mami mo. Tukso nito. Nahigit niya ang hininga noong hapitin ni Lyndon ang kanyang bewang. Nailapat niya ang mga palad sa dibdib nito. Akmang sisimulan nito ang sayaw ngunit biglang tumigil ang musika. Natigilan sila't nagkatinginan pero huli na para buhatin pa siya nito ni hindi sila nakaapak sa papel. Dinig niya umatungal si Siren. We lose! Maktol nito bago nagmarcha paalis. Imbis na sermonan ito ay natawa silang dalawa. Mukhang hindi rin naman talaga sila mananalo. She's feisty, komento ni Lyndon sa anak niya. Napanguso siya at humiwalay na rito. Kaso may kamay naman niyang hinawakan ito. Ito rin na naghila sa kanya pabalik sa mga bata. Nakita pa niya si Mark na kinuhanan sila ng litrato. Nakangisi to. Hindi na lang niya yun pinansin. Pilit niyang pinigilan ang kiligin. Ayaw na nga niyang bitawan ang kamay ni Lyndon. Ang laki nun at may kagaspangan pero masarap sa pakaramdam. Sa oras na yun, muli niyang kinalimutan ang anumang problema at hinayaan na sumaya kasama ang kambal si Lyndon. Naiinis ang mga bata sa tuwing natatalo sila sa anumang laro pero mas nangingibabaw ang saya nila. Ang daming ang napapatingin sa kanila kapag lumalakas ang tawa ni Siren. Daddy, since we lost all the games, can you give us a prize instead? Dinig niyang bulong nito. Nakaupo na rin sila sa mesa nila. Nagbubukas pa ng bottled water si Lyndon. What do you want? Ani Lyndon, nilingon nito ang anak niya. Maging siya ay naghintay sa sasabihin ni Siren. Si Sander din ay nakadungaw kay Siren. Panimula nito ngunit hindi masabi ang gusto. Say it princess, I will make it happen for as long as I can. Udyok ni Lyndon.
Imbis na tingnan ito ni Siren ay sa kanya tumingin ang anak niya. Nangungusap ang mga mata nito tila humihingi ng permiso. Natatakot ba ito na baka pagalitan niya? Huminga siya ng malalim at ngumiti sa anak. Say it baby, your daddy Lyndon is listening. Udyok niya sa anak, huminga ito ng malalim at lakas loob na tinitigan si Lyndon. Daddy, pwede po bang hindi na lang kayo magpakasal sa iba? Seryosong tanong nito na nagpalaki sa kanyang mga mata. Siren, ano bang sinasabi mo? Bulong ni Beth kay Siren. Kulang na lang ay magpanik siya. Hindi niya inaasahan na itatanong yun ni Siren. In-encourage niya pa naman itong magsalita. I'm sad, Daddy. Why do you need to get married to someone? Does that mean we cannot make a bond with you anymore? Malungkot pang boses nito. Nasapo niyang nuot na pailing. Kinagat niya ang labi bago marahang hinila ang siko ni Siren palapit sa kanya. Baby, your Uncle Lyndon is a single man. He can marry whoever he wants. At hindi niya tayo responsibilidad. Please anak, don't ask him. That again. Napalabi ito, nilingon si Lyndon, maging siya tuloy ay napasulyap kay Lyndon na malamlam na naman ang tingin sa kanila. I cannot promise you that. Sagot nito kay Siren bago uminom sa bottled water. You will have your own children too? Singit ni Sander. Ramdam niya mabigat na damdamin ng kambal, pati rin siya hindi makahinga ng maayos. Tila pinipilit ang puso niya na hindi sila pwede ni Lyndon. Tumingin si Lyndon sa malayo. Biglang tumayo't ngumisi sa kanila. Let's have a family picture first, then I will send you home, safe and sound, aniyan nito. Walang kumilos sa kambal kahit pa tinawag na ni Lyndon si Mark upang magpakuha ng letrato. Siren, Sander, stand up babies. Daan tayo sa convenience store mamaya. Bibili tayo ng ice cream, alright? Kinindatan niya ang kambal, agad na nagliwanag ang mukha nila. Mabilis na tumayo si Sander at tumawak sa kamay niya. Can we visit that convenience store where you meet our real father, Mommy? Sabik na tanong nito. Maybe he will visit it today, Mommy. If we meet him, we don't need to borrow Uncle Lyndon anymore. Tuloy-tuloy na bigkas ni Siren. Umawang ang mga labi niya at hindi makasagot. Nalingunan niya pa si Lyndon at Mark na parehong mariin ang titig sa kanya. Nalamig siya at nahiya pero lumapit pa rin para sa family picture nila. Hinapit ni Lyndon ang bewang niya at ramdam niyang palad nitong dumiin doon. Hindi naman masakit pero nakakaba. Parehong pumesto naman ang kambal sa harap nila. You met him at the convenience store? Dumako ang si Lyndon pagkatapos yung ibulong sa kanya. Wala yata itong pakialam kahit nakatutok na sa kanila ang kamera ni Mark. Tumikim siya at ngumiti sa kamera para sa isang shot bago nagsalita. Yeah, pero nakalimutan ko na kung saan yun. 5 taon na din ang nakalipas, bulong niya pabalik. Napangiwi siya noong masapitin siya nito. Kulang na nga lang ay halikan siya sa leeg. Kung hindi niya pa tinulak ang ulo nito ng bahagya ay baka nga siliksik nitong ulo sa leeg niya. Damn, why do I feel so jealous right now? Wala sa sariling bulong nito. Nahigit niya ang hiningat na patitig dito. Nahuli niyang pag-ikting ng panga nito na tila nang gigigil. Bigla, nag-init na naman ang pisngi niya. Talaga bang nagsaselos to? Pero mukhang oo dahil hindi na nito binitawan ng bewang niya. Kung hindi sa bewang ay hawak naman siya nito sa kamay. Sinita na nga sila ni Mark pero hindi ito nakinig. Ni hindi pinilit ang kaibigan na sumama sa kanila. Wala rin itong pakialam kung paanong nalilitong mga bata sa inaakto nito. Mas lalo naman sa mga taong nililingon sila. Pati nga sa sakyan ay hawak nitong kamay niya habang nagmamaneho. Minsan ay binibitawan sa hita nito at siya itong gaga na hindi binabawi ang kamay niya. Napupuno sa galak ang puso niya. Pakaramdam niya ay ligtas siya dahil hawak siya nito. Nawawalang anumang agam-agam niya. Kinikilig maging kasukasuan niya. Daddy Lyndon, why do you keep holding my mom's hand? Hindi po ba't may girlfriend kayong iba? Mataray na singit ni Siren. Siningit pa nitong ulo sa pagitan ng mga upuan para lang makita ang magkahawak nilang kamay. Sa kaba ay binawi niya kagad ang kamay niya. Nahiya pa siya sa sariling anak niya. Tumikim si Lyndon bago tinabi ang sasakyan sa gilid ng convenience store na nadaanan nila. Pagkaraan ay nilingon nito ang kambal sa backseat. Paano kung sabihin ko sa'yo ngayon na wala akong plano magpakasal sa ibang babae at gusto kong maging ama mo? Papayagan mo na ba ako? Seryosong tanong nito sa kambal. Napahawak siya sa kanyang dibdib para siyang napunta sa hot seat. Hindi niya alam kung ngingiti ba siya gayong nagwawala na naman ang puso niya. Talaga bang gusto siya nitong pakasalan? No! Magkapanabay na sagot ng kambal.
Nawala ang papausbong niyang ngiti at napatitig sa mga anak niya. Tumanggi ang mga to? I thought you like him. Hindi niya na ituloy ang sasabihin nung tumitig sa kanyang mapanuring mga mata ni Sander. Do you like him, mommy? Parang nahulog ang puso niya sa tanong ni Sander. Napakurap siya at mabilis na nilingon si Lindon na nasa kanya ng titig. Hindi niya mabasa ang mga mata nito. Hindi niya rin tuloy masabi ang nararamdaman. What about you, Uncle Lindon? Do you like my mommy? Singit ni Siren. Hindi natinag si Lindon sa pagtitig sa kanya. Sa klase ng tingin nito para siya lang ang nakikita nito. Kumibot ang mga labi ni Lindon at sa takot niya sa magiging sagot nito, ay agad niyang kinalas ang seatbelt at pinuksan ang pinto ng sasakyan. Let's go buy some ice cream, imporma niya sa mga bata bago lumabas. Pinagbuksan niya mga ito at agad na hinawakan sa mga kamay. Hila-hila niya papasok sa convenience store at hindi na nag-abala pang yayain si Lindon. Alam naman niyang gusto siya nito noon. Pero ngayon, natatakot siya sa magiging sagot nito. Ayaw niya ring marinig dahil ayaw niyang umasa. Isa pa, kailangan niyang itatak sa isip niya na ikakasal na to. Mukhang nakalimutan na ng kambal ang mga tanong nila noong makita ang maraming ice cream. Dinamihan na niya ang bilit, dinagdagan pa ng ilang chips. Pagbalik nila sa sasakyan na hindi sila kinibo ni Lindon, mukhang ito nagtatampo. Tutok ang tingin nito sa daan hanggang sa makarating sila sa kondo, hindi ito umiimik. Nagpasalamat at nagpaalam ang kambal bago tinakbo ang elevator at doon siya hinihintay. Hindi pa siya kaagad bumaba. Gusto niya pa rin magpasalamat kay Lindon. Pasensya ka na sa mga anak ko. Makulit lang sila pero hindi mo naman kailangan patulan ng tanong nila. Thank you rin nga pala sa pagpunta. Mag-ingat ka sa daan. Nagmamadali niyang inalis ang seatbelt at hindi na balak na hintay ng sagot nito. Manhid. Bulong ni Lindon na ikinatigil niya sa pagbukas ng pinto. May sinasabi ka? Litong tanong niya. I realize that you don't value your feelings. Sarkastikong sagot nito. Pinirmi niya ang mga labi pero hindi na ito pinatulan. Baka kasi nainis lang ito kanina. Pero pagbaba niya, pabagsak niyang sinara ang pinto bago ngumisi at nagmarcha papunta sa kambal. Baka huling pagkikita na nilang dalawang yon. Pero hindi niya alam kung bakit hindi siya nalulungkot. Sinubukan niyang kalmahan ang sarili pero napataas ang kilay niya noon tumunog ang kanyang cellphone. Pagsilip ay mensahe mula sa numero ni Lindon ang dumating. You are hired again. You can start working again tomorrow at your own company. Welcome home, Miss Bethany Del Rio. Mahinang basa niya sa message nito dahilan upang malaki ang mga mata niya. Anong welcome home? Napapaypay sa sarili si Beth. Muntik na siyang magtatalon sa loob ng elevator sa nabasa. Mabuti na lang at napigilan niya sarili. Hindi siya nag-reply kay Lindon pero hindi na rin niya maalis ang ngiti sa mga labi niya. Binasa niya ulit ang mensahe pagkapasok sa kondo. Bigla gusto niyang maiyak. Ibig bang sabihin na ng welcome home nito ay pinapasa na nitong kumpanya sa kanya? Napatakip siya sa kanyang bibig, naghalo-halong emosyon niya. Na-excite siya na kinakabahan. May takot siya na baka hindi na yun mai-manage ng maayos. Pero masaya siya na sa wakas bumalik na sa kanya ang pundar ng daddy niya. Pinaypayan niya ang mga mata upang hindi mahulog ang mga luha niya. Hindi na nga niya naasikaso ang kambal. Iniwan niya sa sala na kumakain ng ice cream. Dumiretso siya sa kwarto at kagad na tinawagan si Blake upang ibalita yun. Gaga ka? Siguraduhin mo lang na magandang balita yan, Beth. Inistorbo mong loving-loving ko sa boyfriend ko. Maarting sagot nito sa tawag niya. Mahina siyang natawa. Mukhang nakahanap na ito ng iba. Masaya siya para sa kaibigan pero mas masaya pa rin siya sa mensahe ni Lindon. Guess what? Natatawang ani niya. Hindi ako manghuhula, Beth. Dinig pa niyang umismid to. Sa akin na ulit ang kumpanya namin. Pinasa na ni Lindon sa akin ang kumpanya, Blake. Pinababalik na niya ako para magtrabaho doon. Masayang balita niya. Binagsak niya ang sarili sa kamat din naman ang sobrang saya sa dibdib niya. Ano ngayon? Hindi pa rin naman kayo pwede. Pang-real talk nito. Napasimangot siya at napabangon bigla sa kama. At least may kumpanya na ako? Patanong niyang sagot, malalim itong bumuntong hininga mula sa kabilang linya. Beth, alam mo naman sigurong marami kang makakaaway dahil dyan, di ba? Tandaan mo nagalit sa yung lolo ni Lindon. Tapos malaya pang tiya Maureen mo. Isa pa, hindi ka pa anal kay Malcolm. Ayusin mo muna lahat bago ka magdiwang. Baka mamaya iiyak-iyak ka na naman dyan. Bumagsak ang mga balikat niya. Para siyang sinampal ng katotohanan. Ang dami nang nangyari sa buhay niya pero wala pa rin siyang nare-resolba sa mga nauna niyang plano.
Parang bumagal ang ikot ng mundo niya at ang mga plano niya simula noong makasama niya si Lyndon. O siya, magdiwang ka na ngayon. Nakahanap na rin naman ako ng abogado para sa'yo. At least man lang makalaya ka kay Malcolm at masuyo mo na si Lyndon. Humagikik pa ito. Napanguso siya tila niyakap ng mainit ang puso niya sa sinabi nito. Malaki talagang pasalamat niya kay Blake. Kahit bakla ito pa rin ang knight in shining armor niya. Tagapagligtas niya sa tuwing malapit na siyang mapahamak. Thank you, Blake. Sinserong bigkas niya. Wala siya ngayon sa maayos na kalagayan kung hindi siya nito tinulungan, pinakain at binihisan noon. Pagiging mabuting kaibigan lang ang kaya niyang ibigay dito at pagiging pamilya. Sus, ayoko ng thank you, Beth. Feeling ko hindi mo na ako kailangan. Humina pa ang boses nito sa dulo. Nangilid ang mga luha niya. Ano ka ba? Ikaw na nga lang ang pamilya ko. Nagkatawanan sila. Kinabilinan pa siya nito maglaan ng oras para makipagkita sa abogado bago nito pinatay ang tawag. Bumalik din ang sigla niya at halos hindi makapaghintay sa kinabukasan. Excited siyang magtrabaho ulit sa kumpanya. Sana this time, hindi na lang siya tagyatimpla ng kape o tigain code. 4:00 pa lang igising na siya at namimili na susuotin. Hinanda na rin niya ang uniform ng kambal at ibang gamit sa eskwela. Tinawagan niya si Manang Lupe ngunit hindi raw ito makakapasok. Siya na lang ang maghahatid sa kambal tapos ipapakisuyo na lang niya kay Blake. Saktong pagsikat ng araw ay tapos na siyang mag-ayos. Hinintay na lang niya na magising ang kambal at maligo. Mabilis lang din silang kumain ng almusal bago bumaba sa kondo. Mommy, can we visit you at work later? Kuryosong tanong ni Siren. Ha? As in after your school? I will ask Uncle Blake to send us there. OMG! Is that Daddy Lindo's car? Tinuro nitong magarang abuhing sasakyan. Nalaki pang mga mata nito. I think so. Did he came to give us a ride? Ani Sander pero bumitaw ito sa kanya at niyaya si Siren na lumapit sa nakapark na sasakyan. Napabuntong hininga siya at tinawag ang mga ito upang sabihing mag-ingat. Hinabol niya pa pero kusa siyang napatigil noong bumukas ang driver's seat. Niluwa noon si Lyndon na fresh sa suot nitong polo shirt at blue jeans. Napataas ang kilay niya. Hindi ba ito papasok sa opisina? Hi kids! Bati nito sa kambal habang nilabas ang malawak nitong ngiti. Daddy! You're so early! Hagikik ni Siren. Hinalikan pa nito sa pisngi si Lyndon noong dumukwang ang lalaki. Napatanga siya lalo na noong nag-fist bump ito at si Sander. Hindi ba't nagtatampo ang mga ito kahapon sa lalaki? Pero parang walang nangyari at sabik pang mga ito kay Lyndon. Malakas siyang tumikim upang kuhanin ang atensyon nila. Naiwan pang ngiti sa labi ni Lyndon noong lingunin siya nito. Hindi ka papasok sa opisina? Maingat niyang tanong. Don't tell me bumaba na ito sa pwesto nito dahil nalipat na sa kanyang kumpanya. Kailangan pa niyang mag-adjust? Nope, we will not. Anong hindi tayo? Napalapit na siya. Pero binuksan lang ni Lyndon ang backseat at tinulungang pumasok doon ng kambal. Pack some clothes, Beth. We will wait you here. Utos nito. Nangunot ng noon niya, hinarap ito at humalokip-kip sa harap ni Lyndon. What do you mean? Ang gulo mo? Ngumisit at pinagbuksan siya ng pinto sa passenger seat. Alright then, let's just buy some clothes at the department store. Hop in, I don't wanna waste time. Mas lalo siyang nalito sa sagot nito. Imbis tuloy na sumakay, pinigilan niyang braso nito. What's really happening, Lyndon? Madiin niyang tanong. May talim niya itong tinitigan, ngunit laki ang mga mata niya nang patakan siya nito ng halik sa mga labi. Napasandal siya sa sasakyan at awang ang labing nilingon to. I want a vacation with you and the kids. I need to breathe, Beth. And I want my family to be with me. Bulong-muling ito bago sinakop ang mga labi niya. Mabilis na tinulak ni Beth si Lyndon palayo. Dumagungdong ang dibdib niya at napasulyap sa tingtad na salamin ng bintana sa backseat. Kinakabahan siya na baka nakita ng kambal ang halikan nila. Nasapon niyang noot matalim na sinulyapan si Lyndon. Kagat nito ang labi tila hindi nagsisisi sa ginawa. Huwag mo nga akong halikan sa harap ng mga anak ko. Mainis niyang singhal. Sinulyapan siya nito bago niluwagan ang pagkakabukas sa passenger seat. Sorry. Asar pa nito. Umirap siya at basta na lang pumasok sa sasakyan. Agad nitong sinara ang pinto at patakbong umikot patungo sa driver's seat. Nilingon niyang kambal ngunit parehong nakabaling sa kabilang ulo ng mga to. We didn't see anything, Mommy. Ani Siren, ngunit nangingiti naman. I think that is not a kiss, right Siren? Tukso ni Sander.
Nag-init ang mga pisngi niya at napasandal na lang sa upuan. Nahiya siya bigla sa mga anak niya, pero hindi niya napigilan ang pagkawala ng simpleng ngiti sa mga labi niya. Kung saan nang pwede sila ni Lyndon, hindi siya mag-aalangan. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos talaga ng bakasyon nila, iaanal na niya si Malcolm, no matter what. Umayos siya ng upot binurang ngiti sa labi niya noong pumasok sa driver's seat si Lyndon. Nangingisi ito pero hindi naman siya inaasar. Hindi ko pa na-excuse sa mga bata sa school, Lyndon. Nagawa ko na. I want to make it up to them. I felt bad for upsetting them yesterday. Parang kailangan ko silang pasayahin. Sinserong bigkas nito bago sinulyo pa ng kambal na parehong nakatingin sa bintana at nag-uusap. Napangiti siya at inayos ng seatbelt niya noong paanda rin na nito ang sasakyan. Kung para naman sa mga bata, hindi siya tatanggi. Mommy, are we really going to a vacation? Kuryosong tanong ni Siren. Yes, princess. Let's say for about a week or so. Si Lyndon ang sumagot. A week? Paanong kumpanya? Singit na tanong niya. Don't think about it that much. Hindi pa naman nakakapunta sa probinsyang mga bata, di ba? I want them to give a breath of fresh air. Kinagat niya labit, hindi na nagreklamo. Gusto niya rin naman kasi yon. Hindi pa niya naipasyal sa ibang lugar ang kambal kahit na gusto niya. Nangingiti siya sa biyahe lalo na't magiliw na sumasagot si Lyndon sa tanong ng kambal. At totoong dumaan sila sa department store at namili ng damit. Kumain din sila bago nagpatuloy sa pagbiyahe. Nakatulog pa siya at nalingat lang noong wala na sila sa konkretong daan. Malawak at patag na lupa ng nabungaran niyang tinatahak ng sasakyan. Ha? Where are we? Namamaos niyang tanong. In the province. Sleep again. I will wake you up once we get there. Hindi siya sumagot. Nilingon niya ang kambal at mukhang komportable namang natutulog ang dalawa. Sumandal siya muli sa upuan at tumitig sa bintana. Pero nalaki ang mga mata niya noong makitang papadilim ng paligid. Ganon ba kahaba ang biyahe nila? Saang lupalop ng bansa mo kami dinala, Lyndon? Bahagya siyang nagpanik ngunit noong hawakan itong isang kamay niya at marahang minasahay kusa rin siyang kumalma. Napatitig pa siya sa malaking kamay nito na sinakop ang palad niya. Kumalma ka, hindi kita ilalagay sa panganib lalo na't nandito mga bata. Wala ka bang tiwala sa akin? Napabuntong hininga siya. I trust you. Kita niyang napangiti ito. Mabilis din itong dinalang likod ng palad niya sa mga labi nito. Nag-init ang mga pisngi niya at tila kinigiliti ang kanyang tiyan. Hindi niya naranasan ng ganun kay Malcolm. Ayaw niya magkumpara pero hindi niya mapigilan. Lagi niyang naiisip na mas lamang si Lyndon kay Malcolm. Mas binibigyan siya nito ng halaga kumpara sa dati niyang asawa. Nakangiti siya noong muling pumikit pero hindi na siya nakatulog lalo pat tinigil na rin ni Lyndon ang sasakyan. Agad siyang nagmulat at halos mamangha sa kahoy na bahay sa harap niya. As in, malaking kahoy na bahay. Up and down iyon at napaka-fresh tingnan ang bawat makinis nitong kahoy. May hagdan pa paitaas. Kaninong bahay to? Binitawan na ni Lyndon ng kamay niya. Ito na rin ang nag-alis ng seatbelt niya at nagbukas ng pinto mula sa loob. Bahay mo, sagot nito. Wala naman akong. Don't tell me nilipat mo rin sa akin ang titulo? Gulanta niyang tanong matapos mapagtanto yun. Kumibit balikat to. You have given me a week to do so, right? All of your old properties are now under your name, Miss Bethany Del Rio. At iset to sa mga yon. Natameme siya tila nahulog ang puso niya. Hindi siya makapaniwalang tinuloy pa rin ni Lyndon gayong sinabi na niyang wag na. Hindi na siya umasa pero heto't nasa harap na niya ang isa sa mga pag-aari nila. Ni hindi niya alam yun. Ngayon pa lang siya nakapunta sa probinsyang ito. Speechless? Napangat ang tingin niya matapos mapagtantong nakalabas na ito ng sasakyan at nasa harap na niya. Inalalayan siya nito pababa. Hindi lang ako makapaniwala. Hindi mo naman kailangan gawin yon. I want to. Besides, I don't need a lot, Beth. Kinagat niya ang labi pero hindi na tumanggi. Mukhang wala rin naman itong balak na bawiin ang ginawa. Tinulungan niya na lang ito sa pagdadala ng mga gamit. Ayaw pa nga nito pero nagpumilit siya. Pero sa pagbuhat ng kambal ay inako nito. Magkasunod nitong binuhat ang kambal. Siya naman inayos ang kwartong tutulugan nila. May isa pang kwarto sa kabila pero mukhang kay Lyndon yon. Are you hungry? Let's reheat the one we bought at the restaurant, suggestion nito. Busog pa ako. Mamaya na lang siguro. Bihis na lang ulit ang kambal. Hindi naman to nangulit, umalis din. Dinig niyang binuksan ito ang kabilang kwarto. Siya naman ay nag-inat at inayos sa higaan ng kambal. Binuksan niya rin ang mga bintana upang pumasok ang malamig na hangin.
Preskong-presko ang bahay lalo pat kahoy din ang sahig. Ang higaan ay papag na may makapal na kutsyon. Mukhang pinalinis din bago sila dumating dahil walang alikabok. Pero wala naman siyang nakitang caretaker. Inayos niya din sa cabinet ang mga pinamili nilang damit. Madilim na sa paligid noong matapos siya. Inipon niya na lang ang kay Lyndon, binitbit niya ang paper bag bago kumatok sa kabilang pinto. Agad na bumukasyon at niluwa sa harap niya si Lyndon na walang pang-itaas. Napaiwas siya ng tingin bago pumasok. Nahiya siya bigla. Mukhang nagbibihis to. Mga damit mo. Binitawan niya sa kamang paper bag bago pumihit paharap sa pinto. Kaya lang natigilan siya nung makitang nasa harap na niya to. Muntikan siyang mawalan ng balanse kung hindi lang nito nahawakan na magkabilang bewang niya. Nahigit niyang hininga nung amoy nitong panga niya. Lyndon, doon ako sa kabilang kwarto matutulog. Mahinang usal niya pero mukhang bingito. Ang pag-amoy nito'y nauwi sa paghalik sa panga niya. Napahawak siya sa matipo nitong braso noong bumaba ang halik nito sa kanyang leeg. Naikiling niya ulo noong umakyat muli yun sa panga niya at malapit sa tenga. I want you beside me, Beth. Paus nitong bulong bago sinakop ang kanyang mga labi para sa isang mainit na halik. Pinalalim ni Lyndon ang halik, napangisip pa siya sa kanyang isip noong humigpit ang kapit ni Beth sa kanyang batok. Marahan at sensual niyang hinagod ang bewang nito. Isang hakbang pa'y bumagsak sila sa kutsyon. Mahinang umungol si Beth dahilan upang maglakbay ang mga labi niya sa panga at leeg nito. Diniin niya ang sarili dito. Hinayaan niya rin maglakbay ang mainit niyang palad papasok sa damit nito. Sabay silang napaungol nung mahanap niyang punteri at binigyan niya ng masahe. Bumalik ang mga labi niya sa leeg nito. Marahan siyang dumagan sa dalaga. Gusto na niyang punitin ang mga damit nito at angkin ito ngunit ayaw niya ring magpadalos-dalos. Akmang itataas niya na yun, ngunit natigilan siya nung pigilan ni Beth ang braso niya. Hinanap niyang mga mata ng dalaga para lamang kabahan sa seryosong titig nito. I don't feel like doing it, Lyndon. Mahinang usal nito, nangungusap sa kanya. Umigting ang panga niya, hindi siya galit na tinatanggihan siya nito, pero naiinis siya sa maaring rason nito. Is that so? Aniya? Lumayo siya at pinakawalan ng dibdib nito. Inayos niya na rin ang suot nitong damit bago ito alalayang maupo. Hindi naman siya mamimilit. Sapat na rin naman sa kanyang kasama to ngayon. In the first place, we shouldn't be doing this knowing that you are getting married. Ayoko makasira ng relasyon at ayoko maapakan ng kapwa ko babae. Mabigat nitong bigkas na tila ba malalim ang pinaguhugutan nito. Namewang siya at nasuklay ang kanyang buhok gamit ang kanyang mga kamay. Nagsasalubong ang kilay niya habang nakatitig sa nakayukong si Beth. Marahas siyang bumutong hininga bago lumuhod at sinilip ang mukha. Sa tuwing natititigan niya to, natitigilan siya. Para siyang may kaharap na babasaging Diyosa na gusto niyang sambahin at talagaan. Honestly, I don't remember any wedding right now. Don't say that. May kalakasang bigkas nito na kanyang kinagulat. Nabalot pa ng galit ang mga mata nito. Umigdig ang panga niya. Inaayawan na ba siya nito ngayon dahil nailipat ng lahat sa pangalan nito? Babae rin ako, Lyndon. Oo, at ayoko kay Sheila pero hindi tamang pagtaksila ng fiancé mo. Hiningal ito sa sinabi. Nag-iwas ng tingin na tila ba nagigilty to. Alam naman niyang mali pero hindi niya mahal si Sheila. Hindi niya gusto at hindi niya rin maisip na nagtataksil siya. Dinala niya si Beth sa probinsya upang makasama ito at ang mga bata bago siya ikasal pero mukhang tatapusin na rin ang dalagang ugnayan nila. Hindi ako matutulog dito. Ayoko. Doon na lang ako sa kwarto ng kambal. Please lang, huwag mo na ako ulit hahalikan, Lyndon. Pakiusap nito bago tumayot iniwan siyang mag-isa sa kwarto niya. Madiin siyang napamura bago umupo sa gilid ng kutsyon. Magkahiwalay ang mga hita niya at nakasandal ang mga siko sa kanyang tuhod. Ang mga kamay niya ay nakahawak sa kanyang batok habang nakayuko. Ganun ba siya kagago? Pero hindi siya nagsisisi. Nararamdaman niyang gusto rin siya ni Beth. Pero ayaw nitong aminin. Sabihin lang nito na mahal din siya nito, hindi na siya babalik pa kay Sheila. Naibagsak niya ang likod sa kutsyon at napatitig sa kisame. Ang dali lang naman kasing mamili kung hindi nga lang ahadlang ang lolo niya. Napapikit siya pero kagad na napamulat noong tumunog ang kanyang cellphone. Tamad niya yung kinuhat sinagot. Napangwi siya sa galit na boses ng kanyang lolo Alfredo. Where are you, Lyndon? Wala ka bang balak na tulungan ng fiancé mo sa pag-asikaso ng kasal niyo? 2 linggo na lang at haharap na kayo sa altar. Pero nagbubulakbol ka pa? Bumalik ka na bukas. Tuloy-tuloy na sermon nito. I don't want to. Hindi na niya natapos ang sasabihin nang bigla na lang nitong patayin ang tawag. Malulutong siyang nagmura. Ayaw siya nitong pakinggan na ayaw niya magpakasal kay Sheila. Galit ito matapos malamang may connection pa siya kay Beth.
Mas lalo niya tuloy itong gustong inisin at galitin. Paano kaya kung wag na lang siyang umuwi? Ibabahay na lang niya si Beth sa probinsya. Uuwi na lang sila pagkatapos ng petsa ng kasal. Wala na sigurong magagawa noon ng lolo niya. Mas maganda rin siguro kung pakasalan na niya dito si Beth para pagbalik nila, hindi na makatutol ang lolo niya. Hindi pa man siya nakaka-move on sa tawag na kanyang lolo ay tumunog muli ang cellphone niya. Napamura siya noong makitang numero ni Sheila. Imbis na sagutin na init siya niya cellphone sa kabilang gilid. Shit, this life! Tinakpan niya ng una ng mukha upang hindi marinig ang pagtunog ng cellphone niya. Noong tumigil ay kagad niyang kinuha ang cellphone at binlock ang number ni Sheila at ng lolo niya. Nilagay niya rin sa silent mode yon. Wala siyang pakikinggan ngayon. Bumangon siya at sinuksok ang cellphone sa bulsa ng kanyang pantalon. Lumabas siya upang silipin sila Beth sa kabilang kwarto. Napabuntong hininga siya noong makita ang tulog ng mga to. Pareho pang nakayakap ang kambal kay Beth. Gusto niyang tumabi, pakaramdam niya dapat nakasama siya sa mga to. Sa totoo lang, gusto niyang magpakatatay sa kambal, akmang papasok na siya sa loob nung mag-vibrate ang cellphone niya. Hindi yata titigil ang tao kakatawag sa kanya. Sinara na lamang niyang pinto't sinilip ang cellphone, nangunot ang noon niya na sinagot ang tawag ni Julio. Tinahak niya na rin ang daan pababa upang kumuha ng tubig na maiinom. Ace! Bulalas nito, sa tono pa lang ng boses ito'y halatang lasing na to. What? Call me when you are sober. Not now, sita niya sa kaibigan. I'm with Avril, Bea's friend. Tumawa to, napailing siya. I don't care, Julio. Malamig niyang tugon ngunit hindi naman binaba ang tawag. She confessed something to me. Pagpapatuloy nito. Good for you, at least she like you. Napait niyang komento. Buti pa to, siya'y mukhang wala ng pag-asa kay Beth. No, he doesn't like me. Wasak ang puso mo kaya ka uminom. Konklusyon niya bago nagsali ng tubig sa baso. No. Avril confessed something to me about Beth. Napatigil siya sa kamang pag-inom. Nakuha ni Julio ang atensyon niya. Mabilis talagang reflexes niya kapag tungkol kay Beth. What about Beth? Bahagya siyang kinabahan. Ang mabagal na pagsagot ni Julio ay nagpapakaba sa kanya. Do not chase her anymore. Do not love her. She's not worth it, Ace. She's just playing with you. Litanya nito sa lasing nitong boses. Humigpit ang hawak niya sa baso. Nang gigigil sa kaibigan sa mga sinabi nito. I'm warning you. Stop that bullshit, Julio. Gigil niya sita sa kaibigan. I'm dead serious, Ace. Beth is not worth it. Avril confessed to me. Ano ang sinabi sa'yo? Gusto niyang sumabog sa inis at kapag hindi niya nagustuhan ang mga sasabihin nito, tsak mababasag niya lahat ng gamit sa kusina. Basta usaping Beth, wala siyang sinasanto. I will choke you to death kapag hindi ka pa nagsalita. Banta niya. Ace, Avril said that Beth is... Ano kayang nalaman ni Julio kay Avril? Bakit niya gustong palayuin si Lyndon dito? Ano kayang gagawin ni Lyndon kapag nalaman ang tungkol kay Bethany? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.